Bukod sa diesel, ang presyo ng gasolina, 3 digits na rin ngayong linggo. 134 to 144 pesos na ang kada litro ng diesel, hanggang 112 naman ang gasolina. Sabi ng Energy Department, tatagal pa ng hanggang 45 days ang supply ng langis sa bansa at may paparating pang 1 milyong litro ngayong linggo. May report si Joseph Moro. Tumaas na ng 3 to 4 pesos ang presyo ng kada kilo ng LPG tank sa Mangaldan, Pangasinan. Kaya may ilang hindi na muna LPG ang gamit sa pagluluto. Kahoy na lang po sa kauling. Mas tipid yun. Mas tipid. Nag-uuling po. Nag-ano kami ng mga kahoy, nag-iimba. Sa datos ng Department of Energy, hanggang 45 days kakasya on average ang langis ng bansa as of March 20. Pero iba-iba ang duration depende sa klase ng petrolyo. Pinakamarami ang sa gaas o kerosene, halos 98 days o lagpas 3 buwan. Pinakakonti ang sa LPG, wala pang 1 buwan. Worst case scenario, eventually baka magka-problema rin tayo sa supply at kailangan ng mag-rationing. Kasi ang sinabi ng Department of Energy, ang supply natin ng langis is just between 45 to 60 days. May paparating naman daw supply ng langis ngayong linggo ayon sa DOE, 400,000 liters galing sa isang bansa sa Southeast Asia at 600,000 liters galing sa labas ng rehiyon. Nakikipag-ugnayan din daw ang Pilipinas sa South Korea, India, Japan at maging sa China para sa oil supply. We have to understand also their situation. But so far, how it is today, they've assured us that on the deliveries of our orders. Depende sa konsumo ng mga Pilipino kung gaano tatagal ang supply. Kung steady lang siya, 45 days yan. Sakaling lumala pa ang sitwasyon, kinakausap na rin nila ang Department of Trade and Industry para tukuyin ang mga prioridad sa supply ng langis. Transport talaga because that's not just majority, most Filipinos use public transport. And we have to make sure that that's running, whether it's sea, air, or land transportation. May ilan pang hakbang ang gobyerno para kahit paano raw ay gumaan ang pasanin sa transportasyon. Inanunsyo ng DOTR ang discount sa airport fee simula April 1 na tatagal hanggang 3 buwan. Hanggang 200 pesos na lamang ang terminal fee kada pasahero. Hanggang 5,000 pesos kada lalapag na eroplano. Magiging piso naman ang terminal fee sa Roro simula April 15 para sa Class 3 at 4 ng mga sasakyan. Sakop nito ang mga sasakyang may kargang agri-products. 6 na buwan itong ipatutupad. Simula naman ngayong araw, exempted na sa number coding at truck ban ang mga oil tanker at truck na may kargang pangunahing bilihin. Pero ang pag-alis muna sa number coding scheme, kailangan pa raw ng malalim na pag-aaral ayon sa MMDA. Tuloy-tuloy naman daw ang mga hakbang para dumami ang mga alternatibong paraan ng pagbiyahe tulad ng mass transport, pagbibisikleta at paglalakad. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.